Hi Sagittarius, kumusta po kayong lahat? So ayan Sag, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Tignan natin ano ba yung mga possible na kaganapan sa inyo this week. Okay, Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Oops. Meron tayong Nine of Swords. Alam nyo guys, nakikita ko mukhang nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Kumpiyansa. And nakikita ko guys na parang nagkakaroon ka pa ng, hindi siya insecurity, parang nanlulumo. Parang ganun. May panlulumo ka na nangyayari. May panlulumo na pwede mangyari daw this week. Tapos, parang di mo alam kung saan nagagaling yung iyak, lungkot, na pwedeng ma-feel mo daw this week. Okay? So, pwede kasi guys na anxiety to, no? Panic anxiety. Bigla-bigla ka na lang ina-atake niyang pag-overthink na yan. Ang anxiety naman kasi guys, ito yung mga taong sanay dun sa comfort zone nila. Okay? Na parang feeling nila pag lumabas sila sa comfort zone nila. Hindi feeling eh. Talaga nangyayari, no? Na pag lumalabas sila sa comfort zone nila, parang nahihirapan silang huminga. Kahit lumayo lang sila ng konti, no? Para silang nasa loob ng plastic na parang hindi sila makahinga. Ganon. Ganon yung mga scenario dyan. Okay, so check pa natin. Nine of Swords. Okay, tignan pa natin, Sag. Na-stress din kayo guys sa problema ng ibang tao. Yung tipong nagmalasakit ka lang, pwedeng nadadamay ka sa problema. Yun po yung nakikita ko. So, nakikita ko rin sa mga Sagittarius dito na parang stop ka na sa pagiging concern. Parang hindi ka na masyadong makikialam sa problema ng iba kasi naapektuhan ka lang eh. Okay? So, mag-focus ka na lang muna sa sarili mo kasi ito yung nangyayari sa inyo, oh. Sobrang affected ka sa problema ng iba. Okay? So, check pa natin. Meron tayong ayan, Knight of Cups. So, may mga Sagittarius dito na pwedeng kung ikaw ay in relationship, parang hindi ka kampante dun sa sitwasyon yung dalawa. Okay? Parang gusto mong kumawala pero gusto pa rin magstay kasi may panghihinayang pa rin. So, may nakikita rin ako dito, Sag, na kung ikaw naman ay single, ayan, possible na baka maging hopeless romantic ka dito. Okay, piliin mo pa rin syempre yung, yung papasukin mo sa buhay mo. Piliin mo pa rin yung gagawin mong karelasyon. Piliin mo pa rin yung pipiliin mong maging partner, makasama sa buhay. Kasi medyo may pagka-hopeless romantic na yung ibang Sag na nasasagap ko rito. Especially sa mga single, yung iba naman guys nagpapaka-martyr. Ganon. So, check pa natin. Meron tayong Six of Cups, Nostalgia, Old Friends, Innocence. So, ito naman guys, yung nakikita ko dito. Parang nanunumbalik yung iba sa inyo. Kasi nostalgia, diba? Parang binabalikan mo yung buhay mo nung kabataan mo. Okay? Siguro, hindi man siya guys ganun kaganda, pero priceless. Kasi, mas naging maayos. Ngayon, parang medyo stress ka dun sa buhay na meron ka ngayon eh. Okay? Medyo ngayon na parang umidad ka na, hindi pala madali, hindi pala madaling tumanda. Mas madali pa pala maging bata. Mas madali pa pala na magkaroon ka ng sariling buhay mo. Or nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Okay, di ganun ka-pressure. Ganon. Unlike ngayon na parang mas ang hirap eh. Check pa natin.
Additional message. Meron tayong 8 of coins. So, may mga Sagittarius dito na parang nape-pressure kayo sa mga responsibilidad nyo daw po this week. Okay, or pwedeng responsibilidad ng ibang tao. Nape-pressure ka or affected ka sa problema ng ibang tao na parang para bang responsibilidad mo to. So, pwedeng pinapasan mo yung responsibilidad ng ibang tao. So, nangyari guys, ikaw yung nagkakaroon ng struggle dito. Ikaw yung nadedehado. Okay, may usapin about sa pera dito eh. Since 8 of coins yan, guys, nakikita ko sa inyo na medyo marami ka ng possible na pwedeng ma-achieve sa buhay mo, pero nakapokus ka dun sa emosyon mo. Nakapokus ka dun lang sa sakit, or nakapokus ka lang doon sa hindi maganda, sa mga negative. Sa halip na dapat nagpo-focus ka sa positive eh. Okay, so check pa natin. Meron tayong family. So, ito naman guys, pwedeng may bonding kayo ng family. Pero, mukhang hindi magiging maganda yung outcome sa inyo. Kung may family gathering kayo, pwedeng may celebration. May atinan kang celebration ng family, kamag-anak, ganyan. So, pwede guys, hindi maging maganda yung outcome. Okay? Pwedeng hindi magiging maganda sa inyo yung outcome. Pwede maging dihado ka lang dito. So, kung medyo nag-aalangan ka na pumunta rito, pag-isipan mo. Okay? Pag-isipan mo kung pupunta ka ba dyan o itutuloy mo ba yon. Okay? So, again, check pa natin. Ano tong Knight of Cups? Meron tayong indulgence. So, celebration talaga. Baka may pupuntahan kang wedding. Okay, iba naman sa inyo guys, pwede na-pressure ka kasi lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, kinakasal na. So, ikaw, pwedeng nagkakaedad, single pa rin. So, ayan nga, possible na nagiging hopeless romantic ka dahil nape-pressure ka sa love life mo. So, parang mag-entertain ka, parang ang dating, hindi ka makakapamili eh. Pwedeng maling tao pa itong makuha mo. So, di ba, kailangan, tasa mo pa rin yung standard mo. Okay? Or piliin mo pa rin yung mabuting tao, mabait na tao. Mahabay pasensya. Yun, piliin nyo pa rin yun. So, ito naman guys, 6 of Cups, pwedeng ayan. Nagre-reminisce ka sa kabataan mo, namimiss mo yung mga dati mong kaibigan, na pwedeng hindi mo na guys nakakausap ngayon, o yung mga college friend, high school friends, pwedeng namimiss nyo sila. Ayan. Pero, yun na nga, kagaya na sabi ko, pwedeng no contact na, malayo na yung narating nila, tapos ikaw nakukumpara mo sa sitwasyon mo ngayon. Meron tayong, diba? May achievement ka naman. I-consider mo pa rin yung, yung mga nangyayari sa inyo, maliit na bagay man yan, or malaking bagay man yan. Or gusto mo man tong bagay na to, or hindi. Kailangan na-appreciate mo pa rin yan. Kasi nakikita ko dito, guys, pwedeng may mga scenario rito na hindi na-appreciate nung iba sa inyo. Kasi hindi mo naman siya gusto, or hindi mo siya porte. Okay, kaya nakapokus ka pa rin sa negative, pero may nakikita akong achievement pa rin dito. Okay, so Sag, lucky number mo 46, 47, 72, 19. Advice, meron tayong be humble. So, kahit sobrang taas mo na, be humble pa rin guys, no? Kahit sabihin na natin guys na marami ka nang na-achieve sa buhay, maganda yung source of income mo, be humble pa rin, or mas piliin mo pa rin maging private. So guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.